Grabe! Ang lakas! Ang lakas mo, Senator! Sobrang lakas mo, hindi na kita ma-reach. So ngayon nga po guys, nagtanong itong si Senator Bato de la Rosa. At nang sabi niya, bakit kailangan pa daw po nating humantong? Dito nga po guys, sa International Criminal Court. Bakit kailangan pa natin ang ICC? Kung meron naman daw po tayong working justice system. So bakit kakailanganin pa natin ang ICC? Hindi ba't parang nakaka-small daw ito sa ating korte? Yan po yung tanong ni Senator Bato de la Rosa. Yung tanong na ba yan? Mukhang may karga na ba? Natatakot na ba? Anyway, pag-focusan natin itong kanyang question and ako po ang magre-represent ng boses ng mga kabataan kung bakit kailangan natin ng ICC sa bansang Pilipinas. So bakit kailangan ba natin ng ICC? Anyway, sa mga hindi pa po guys nakakaalam, ang ICC po ay nabuo para po tugunan ang mga mass atrocities. Kasi dati guys, if you will remember, yung sa United Nations, ang meron lang po talaga doon is yung temporary tribunal. Temporary tribunal. Yung temporary tribunal, yun po yung nag-a-address sa mga gurguran, mga patayan. But then, nung nagkaroon na nga po guys ng ICC, naging open po sila sa lahat ng country para po ma-justify yung mga patayan sa kanila pong mga bansa. So, nagsapi po tayo, sumapi po tayo dito sa ICC, if I'm not mistaken, noong 2011. And isa po sa mga signee, pumirma dyan, ay si President Marcos, nung senador pa lamang siya. So, ang author nga po nun, guys, ay si late Senator Miriam Defensor. So, umalis din po tayo sa ICC from 2011, umalis po tayo noong 2018. In the height of killings na po yun ng dating Pangulo na si former President Duterte. Mukhang natunugan ata na nako baka madali tayo ng ICC. So, kailangan na nating umalis. Pero, okay, aaminin naman natin na umalis tayo noong 2018. Pagdating ng 2019, up to this moment, wala na pong pakialam yung ICC sa bansang Pilipinas sa mga patayan na nangyari. Pero may pakialam po ang ICC sa mga patayan noong 2011 up to 2018. Kasi doon po, miyembro pa tayo. Anyway, so ngayon, sa tanong ni Senator Bato de la Rosa, ito kasi yun guys. Open naman ang korte natin. We have the Regional Trial Court, Court of Appeal, Supreme Court, open lahat yan. You can file a case there. Bakit hantong pa kayo sa ICC? Ibig sabihin ba nakasmall ka sa mga judge natin, sa justice natin, sa Supreme Court na wala silang ginagawa? Actually, hindi na ang babaw talaga ng ng pag-iisip ni Senator Bato de la Rosa. Wala po kaming gina-justify or minamaliit na korte ng bansang Pilipinas. Hindi po namin minamaliit ang justice system ng bansang Pilipinas. Working naman po ang justice system ng bansang Pilipinas. Pero ang tanong, enough nga ba? Sapat nga ba? Kasi ganito yan guys, if we will look back on this article, ipapaalala ko lang ulit sa inyo, Senator Bato de la Rosa. During 2019, January 14, 2019, Duterte government allowed drug war, death to go unsolved. So nakalagay dyan, pinin ko na, of the 20,000 or more overall death that resulted from the war on drugs, the Justice Department has prosecuted at least 76 only. So yung mga nagkaso po guys, sa mga hindi po nakakalam, more than 20,000 po ang mga namatay sa extrajudicial killing, sa pangit na drug war campaign ni former President Duterte. Almost 20,000 estimated. Pero, ang nagkaso po pabalik ay 76 lamang if I'm not mistaken kasi ito yung nakalagay dito sa article na to. Hindi po galing sa akin yung numero na yan. Galing po yan sa Department of Justice. 76 lamang po yung nagsampa doon sa prosecutor. So ngayon, Mima, may magtatanong, Mima, bakit ang konti lang nang nagsampa ng kaso pabalik? Bakit konti lang, Mima, yung pinaimbestigahan pabalik?
Ganito kasi yan, guys. Meron pong presumption of irregularities na kung saan nakatanim na sa mindset ng mga Pilipino na kapag ang pulis nakapatay, ibig sabihin tama sila. Pag nakapatay po ang pulis, wala na tayong reklamo doon kasi tama sila. Yun yung assumption ng Pilipinas dito na kapag ang pulis nakatigi-bumbum, okay. Tapos yung mga napatay nila is wala, mga makasalanan, yung mga biktima, mga makasalanan, may ginawang mali. Yun po guys, yung presumption of irregularities, nabubulol na ako. Kasi guys, nabubwisit ako eh. Yun po guys, yung presumption of irregularities na meron dito sa Pilipinas. Na kung saan nga po guys, ito po ang hindi katanggap-tanggap dito. Mantakin mo sa 20,000 na mga natigibum-bum dyan. Mostly po ng mga pulis, wala pong pre-operational. Wala din po silang post-operational. Kulang po yung kanilang data sheet, kulang din po yung kanilang access, kulang din po ang kanilang paper trail. So, paano po magkakaso pabalik yung mga pamilya? Kulang sila ng mga data. Wala nga pre-ops, wala nga post-ops. So, paano yan? Tapos guys, nauso din tong balita noon, yung palit ulo. Ano yung sabi dito? Police describe kill rewards, stage crime scenes in Duterte's drug war. So, bawat pulis na mga nakakategi, merong special reward. Yun po yung sabi dito sa article. Nagbabase lamang po tayo dito sa mga article na nababasa natin. So, meaning, kahit pala ikaw ay hindi naman addict or napagtripan ka lang basta pulis, yung nagtagi-bumbum sa'yo, may reward pa sila. Na kahit sabihin na lang natin, wala kang ginagawa, napatambay ka lang, napagtripan ka lang dyan, napatay ka, may reward pa sila. And mostly naman guys, sa mga nadali dito sa War on Drugs is yung mga sleeper. Mga taong nakatsinelas, sleeper, mga taong nakatsinelas, mga taong blue collar, mga mahihirap. Mag-mention kayo ng isang tao, ng pinakamalaki, yung pinakamasasabi nating drug lord na nahuli nila. Wala. Mostly mga fabricated cases pa. Example, yung kay Dilima. Di ba ano yung nangyari? Fabricated case, fabricated crimes. Right? So ngayon nga po guys, kung tatanungin mo kami, Senator Bato de la Rosa, bakit kailangan namin ng ICC? Kailangan namin kasi hindi sapat yung justice system ng bansang Pilipinas. Hindi sapat para mapanagot kayo. Mabuti pa kasi sa ICC, patas. Kahit papaano. Walang above the law doon. Hindi katulad sa justice system natin ngayon. Although hindi ko naman ginajudge ang justice system natin ngayon, ang problema kasi dito, hindi sapat. Working nga ba? I'm just asking. At saka isa pa, Senator Bato de la Rosa, ikaw na din mismo yung nagsabi noon. 'Di ba? Bato de la Rosa says, he's ready for ICC probe. No more fears. 'Di ba nagsabi ka na hindi ka naman natatakot? Ano to yung klase ng message mo? Na bakit kailangan pa natin humantong sa ICC? Kung meron naman tayong justice system. Bakit ganun yung message mo? Nangangatog ka na ba? At saka 'di ba hinamon mo si Trillanes noon? Ano yung sabi mo kay Trillanes? Ito, pakinggan nyo. Ito yung sabi niya kay Trillanes, oh. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern. Diba? Kala ko ba hindi ka natatakot? Bakit ganyan yung pabago? Bakit ganyan yung statement mo pabago-bago? I'm just asking, Mr. Senator Bato de la Rosa. Lahat po yun, tanong namin. And kung yung tanong mo, bakit namin kailangan, and I hope nasagot ko na kailangan namin kasi hindi sapat yung justice system na meron ang bansang Pilipinas para panagutin kayo sa mga ginagawa nyong kasalanan nung panahon ninyo. Yun lang. Pag inosente kayo, innocent. Wala naman akong pakialam dyan eh. Ang akin lang naman dito, mabigyan ng karapatan, mabigyan ng justice, yung mga sumisigaw ng hustisya na biniktima ninyo.
Yan lamang yun. Kasi kung hindi kayo nagpatupad niyan, actually si Duterte may kasalanan dito sa totoo lang. Kung hindi inutos si Duterte at kung hindi mo in-implement, wala sanang ganito. 'Di ba? Walang problema sa pakikipaglaban tungkol sa droga, ukol sa droga, walang problema. Kaso yung ibababa nyo, yung dignity, 'di ba, ng ating mga kapwa Filipino, yung pagiging abusado ninyo, yung hindi nyo na kinikilala yung human rights, ang pangit naman ata nun. Hindi naman po baboy yung mga taong pinatay ninyo. Tao din po yan, kahit papaano may pamilya din po yan, may inuuwian din po yan. Bakit hindi nyo tulungang magbago? Malay nyo yung iba out of curiosity, kung totoo man, ng mga nadali na yon. Out of curiosity, wala talagang choices. Ako sa droga. Pero mas lalo akong against sa ginagawa niyong pagpatay. Kung pwede nyo naman tulungan magbago, tulungan nyo. Kasi everyone deserves a second chance. Yun. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.